Let's talk more about simple present tense. You already know that you're going to use simple present tense if your action is a habitual action or if you want to convey an idea that is generally true. Now, I'll tell you another one. You can use simple present tense if the activity or the event is scheduled. Like this one, ang bus. The bus that leaves for Davao stops in Digos for 30 minutes. So, mao ni ang ruta sa bus. Bago siya moadto og Davao, mohunong siya sa Digos for 30 minutes. Mao na iyang ruta. So, mao ni ang nakasulat sa ilahang tarpaulin or sa ilahang billboard or sa ilahang Facebook o di kaya sa Instagram. No. Okay. The bus that leaves for Davao stops in Digos for 30 minutes. Tungod kay scheduled ni siya, gi-construct na to ang sentence in simple present tense. Remember, kung ang subject isara, dugangag S or ES ang verb. Kung ang subject daghan, walay S or walay ES. Ano lang, kanang simple verb lang or ang base verb lang, base word lang ang ato nga gamiton. Okay, look at this one. Subject na to, bus, kaya may S ang leaves. No? Subject na to, bus, kaya stops siya. Kay isa lang man ang bus. Ato lang ni i-review gamay, no? Unsa man ang mga singular subjects na to. Kaning mga singular subjects na to, mauni ang he, she, it, ug ubang nouns nga isa lang kabuok. No? Tapos, kay singular man siya, ang verb niya, dugangan na to S or ES. Kanus dugangan og ES. Dugangan na tog ES kung ang verb nato nag-end sa CH or SH. Usahay pod Y. For example, catch. So, catches. No? Wash. So, washes. And Y, cry, maging cries. Mauna siya. Pero, diri sa plural subject na to, unsa man ang mga plural subject, maoning we, they, o mga nouns nga daghan, kanang naay S o naay ES pod nga nouns. Unsa nga verb ang atong ikuan? Dapat katong base or simple verb. Unsa man ang base or simple verb, katong walay S or ES. Kung cry, cry lang. Go, go lang siya. They go. Diba? The children cry. O, walay S or ES. So, at diri lang takuto, pero ako lang gyapon ning gamiton nga sentence later. Kaya naapa ko hilain nga i-explain. Part 2.